Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Dragon Quest Your Story. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Luca ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga mandirigma ngunit hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang kapanganakan, ang kanyang ina na si Mada ay inagaw ng mga halimaw. Ang kanyang ama na si Pancras ay nagpalaki kay Luca ng mag-isa at patuloy na hinahanap ang banal na espada at ang piniling mandirigma upang mailigtas niya ang kanyang asawa. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Pancras ang pagsasanay sa kanyang anak at nakilala ni Luca ang isang matapang na batang babae na nagngangalang Bianca. Magkasama silang nakatagpo ng mala leopard na nilalang na iniingatan ni Luca bilang isang alagang hayop at pinangalanan siyang Percy. Mabilis na lumaki si Luca at natutunan na niya ang mga pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban. Dinala ni Pancras si Luca upang salubungin ang hari ngunit biglang dinukot ng isang lumilipad na halimaw si Prinsipe Harry. Nasaksihan ni Luca ang pangyayaring ito at nagmamadaling ipaalam sa kanyang ama. Tinalo ni Pancras ang mga halimaw ng mabilis at iniligtas ang dalawa. Ngunit ang amo ng mga halimaw na si Ladja ay hinawakan si Luca at pinagbantaan na papatayin siya. Nang makita ang kanyang anak na nasa panganib, sumuko si Pancras at binugbog ng mga halimaw. Hindi pa rin nakontento si Ladja at gumamit ng firebomb para patayin si Pancras. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Pancras kay Luca na ang kanyang ina ay buhay pa at dapat siyang iligtas. Kinuha ni Ladja ang mga batang lalaki at ginawa silang mga alipin. Lumipas ang 10 taon ngunit sina Luca at Harry ay inalipin pa rin ni Ladja kasama ang marami pang tao. Ilang beses na nilang sinubukang tumakas pero mahigpit talaga ang seguridad. Ayaw sumuko ni Luca at humingi ng tulong kay Harry. Ang prinsipe ay pinagmasdan ng mga halimaw at napagtanto na kapag namatay ang mga alipin, sila ay inilalagay sa mga bariles at itinatapon sa ilog. Gustong subukan ni Harry na magpanggap na patay para makatakas sila sa ilog. Naglagay sila ng putik sa katawan at nagtago sa loob ng isang bariles. Gumagana ang plano at itinapon sila ng mga halimaw sa ilog sa pag-aakalang patay na sila. Sa kasamaang palad, ang ilog ay nagtatapos sa isang talon at ang mga lalaki ay bumagsak ng matindi. Nakita sila ng halimaw at patuloy na gumugulong. Buti na lang at nakasakay sila sa karwahe ng isang matandang lalaki. Tinulungan ng matanda ang mga lalaki na makatakas sa mga halimaw. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang sarili na si Dr. Ogon. Ginawa niya ang kanyang pub malapit sa templo ng mga halimaw upang madali silang masubaybayan. Napagtanto niya na si Ladja ay kaunting hakbang na lang mula sa pagbubukas ng mga pintuan ng Nadiria at palayain ang masamang si Nimzo. Ilulubog niya ang mundong ito sa walang hanggang kadiliman. Sa makatuwid, nais ni Dr. Ogon na makakuha ng ilang mga pahiwatig tungkol sa makalangit na bayani upang mabigyan ito ng banal na espada upang talunin si Nimzo. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon na mayroon ang mga lalaki, pinauwi sila ni Dr. Ogon sa kanilang bayan. Agad na bumalik si Prinsipe Harry sa kanyang palasyo at inalok din si Luca na manatili sa tabi niya. Gayunpaman, hindi makalimutan ni Luca ang huling sinabi ng kanyang ama, na kailangan niyang mahanap ang kanyang ina. Hinayaan siya ni Harry ngunit tiniyak niya kay Luca na lagi siyang nandyan para tulungan siya. Si Luca ay bumalik sa kanyang tahanan sa mga bundok ng Niebe. Magsisindi sana siya ng apoy, ngunit hindi sinasadyang nahila niya ang isang lubod at bumukas ang isang lagusan sa ilalim, at ito ang lihim na silid ng kanyang ama. Doon ay nakahanap siya ng isang diary kung saan isinulat ni Pancras na kailangan ni Ladja ang spell ng Zenithian upang mabuksan ang mga pintuan sa Nadiria. Dahil isa ang ina niya sa mga Zenithian kaya pinananatiling buhay siya ni Ladja hanggang sa matapos niya ang kanyang gawain. Binanggit din niya na sa tingin niya ay si Luca ang makalangit na bayani dahil siya ay mula sa Zenithian bloodline. Biglang may pumasok sa bahay, ito ang matapat na kasama ni Pancras, si Sancho. Naniniwala rin siya na si Luca ang makalangit na bayani. Maaalis niya ang espada ng Zenithian at iligtas ang mundo. Ang magandang balita, natagpuan na ni Rodrigo ang lokasyon espada. Kailangang maglakbay ni Luca sa palasyo ni Rodrigo at kunin ang espada. Aabutin ng ilang linggo upang makarating doon at ang daraanan niya ay puno ng kagubatan, kuweba, disyerto at halimaw. Ibinigay ni Sancho kay Luca ang espada ng kanyang ama at pinapunta na siya. Matapang na dinaanan ni Luca ang mga kagubatan at kuweba at tinalo ang ilang halimaw. Nakatagpo din siya ng asul na slime na tila gusto siya. Sinama ni Luca ang slime at pinangalanan siyang Gutrod. Pagkatapos, hinabol siya ng isang hayop ngunit ito pala ay si Percy.
Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na rin si Luca sa kaharian ni Rodrigo ngunit tila napinsala ito ng husto. Isang higanteng halimaw na humihinga ng apoy na nagngangalang Bjorn ang gumawa ng lahat ng ito. Ipinahayag pa ni Rodrigo na kung sino ang makatalo kay Bjorn ay mapapangasawa ang magandang anak ng hari na si Nira. Bata pa lang ay nakilala na ni Luca ang prinsesa ngunit nakakapagtakang naaalala pa rin siya nito. Malugod na binati ni Rodrigo si Luca at naniniwalang tiyak na matatalo ng isang Zenithian si Bjorn. Dinala niya si Luca sa kwarto ng Holy Sword ngunit nakuha na ito ni Bjorn. Nais din ni Nira na matalo ni Luca ang halimaw at pakasalan siya, gustong-gusto ni Luca si Nira kaya itinaya niya ang kanyang buhay at humarap kay Bjorn. Malubha siyang nasunog at gumapang sa bar para humingi ng gamot. May nagbigay sa kanya ng makapangyarihang kapsula na nagpagaling kaagad kay Luca. Ang misteryosong ito ay walang iba kundi si Bianca. Tuwang-tuwa si Luca na makita siyang muli at sinabi sa kanya ang buong sitwasyon. Siya ay naging isang mahusay na mandirigma at nag-aalok ng kanyang tulong. Tumungo sila sa lungga ni Bjorn at nakita siyang natutulog. Ang Holy Sword ay nakalagay kasama ng iba pang kayamanan. Sa sandaling sinubukan ni Luca na kunin ang espada, nagising si Bjorn. Nagboluntaryo si Luca na gambulin ang halimaw at sinabihan si Bianca na kunin ang espada. Inihagis niya ito kay Luca at naghanda siyang buksan ito. Nakapagtataka, hindi nakikipagtulungan ng espada at napagtanto ni Luca na hindi siya ang makalangit na bayani. Tumakas siya kasama si Bianca at patuloy silang sinusundan ni Bjorn sa bayan. Nagdisenyo si Luca ng plano at dumiretso sa likod ni Bjorn. Sinisira niya ang mga pakpak ng halimaw at pinatumba siya. Tinanong ni Luca si Bjorn kung gusto niyang mamatay o maging kakampi siya. Pinili ni Bjorn ang huli at hinayaan siya ni Luca. Nakaramdam siya ng pagkabigo dahil hindi siya ang makalangit na bayani at hiniling kay Bianca na itago ang sikretong ito. Pero pinaalalahanan siya ni Bianca na natalo pa rin niya si Bjorn. Natuwa si Luca nang marinig yun at humingi ng tulong kay Bianca para mag-propose kay Nira ng kasal. Nang marinig ito, medyo nabigla si Bianca ngunit pumayag siyang tumulong. Gusto rin ni Nira si Luca at agad niyang tinanggap ang marriage proposal. Pakiramdam ni Nira ay hindi masaya si Bianca sa kasal na ito ngunit hindi iyon napapansin ni Luca. Pumunta siya sa bar para magpahinga. Binati siya ni Bianca doon pero lasing na ito. Bago tumungo sa kanyang silid, nakilala ni Luca ang isang matandang babae na nagtanong kung siya ay magpapakasal. Sinabi ng matandang babae na tila hindi sigurado si Luca sa kanyang nararamdaman. Binigyan din siya ng magic potion na nagpapakita ng pinakamalalim na pagnanasa ng isang tao. Tumanggi si Luca na uminom ng potion. Gayunpaman, hindi siya makatulog at patuloy na nagdududa sa kanyang desisyon. Bumangon siya at ininom ang potion. Pagkatapos, napagtanto niya na ang kanyang tunay na pag-ibig ay si Bianca. Nagmamadali siyang bumaba at nakita niya si Bianca sa nakakaawang kalagayan. Kinabukasan, kinausap ni Luca ang hari at sinabi na hindi na siya magpapakasal kay Nira. Ibinalik din niya ang Zenithian sword dahil hindi siya ang makalangit na bayani. Nagalit si Rodrigo at sinabihan si Luca na huwag nang makipagkita kay Nira. Gayunpaman, hinayaan niya siyang dalhin ang espada dahil dapat mahanap ni Luca ang makalangit na bayani upang iligtas ang mundo. Sinabi rin sa kanya ni Rodrigo ang tungkol sa Zenithian dragon na maaaring gamitin upang makapasok sa templo ng mga halimaw. Pumunta si Luca sa bar at ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Bianca na nagsimulang umiyak sa kaligayahan. Nakilala muli ni Luca ang matandang babae at nagpasalamat sa tulong nito. Maaaring hindi si Luca ang maging tagapagmana ng hari ngunit natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Ngunit hindi niya alam na ang matandang babae ay si Nira. Napagtanto niya ang tinatagong damdamin ni Luca at tinulungan niya ito. Pinakasalan ni Luca si Bianca at bumalik sa kanyang tahanan sa kabundukan. Sa susunod na taon, ipinanganak ni Bianca ang isang cute na batang lalaki na may gintong mga mata ng isang Zenithian. Pinangalanan siya ni Luca na Alice at nangakong ibibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay. Ngunit kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon sa paghahanap ng makalangit na bayani. Sinusubukan ni Ladja na buksan ang mga pintuan ng Nadiri gamit ang kapangyarihan ni Madong ngunit hindi sapat ang isang Zenithian. Kaya ipinadala niya ang kanyang mga halimaw upang dalhin si Luca. Inatake nila ang kanyang tahanan ngunit nakatakas si Luca sa basement. Hinahabol pa rin sila ng mga halimaw kaya tumigil si Luca para labanan sila. Ibinigay ni Bianca ang kanyang sanggol kay Sancho at tumulong sa kanyang asawa. Nawalan siya ng malay sa mga pag-atake habang si Luca ay nahulog sa isang malalim na hukay. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at bumalik upang iligtas ang kanyang asawa.
Hawak-hawak siya ni Ladja at sinabing hindi alam ni Luca ang tunay na pinagmulan ni Bianca. Ginawa niyang estatwa ng bato si Luca at dinala niya si Bianca sa kanyang templo. Isa rin siyang Zenithian ngunit ang kulay ng kanyang mata ay binago ng isang spell. Habang ang Zenithian ay maaaring makipag-usap sa kanilang isipan, inutusan ni Ladja si Bianca na alamin ang spell mula kay Mada at tulungan siya sa pagbubukas ng mga pinto. Binalaan ni Mada si Bianca na huwag sundin ang utos ni Ladja, at kailangan niyang tumakas para iligtas ang sarili. Ginawa ni Bianca ang sinabi ni Mada at inatake niya si Ladja ngunit wala itong epekto, dahil dito ay ginawa rin siyang estatwang bato. Lumipas ang 8 taon, lumaki ang anak ni Luca at patuloy na naghahanap ng lunas para sa kanyang ama. Sa kalaunan ay nahanap niya ang magic spear at ginamit ito para mabuhay muli si Luca. Nagulat talaga si Luca nang makitang lumaki na ang kanyang anak at nagpapasalamat siya kay Sancho sa pag-aalaga kay Alice. Biglang, isang grupo ng mga halimaw ang sumalakay sa kanila. Ibinigay ni Luca ang kanyang espada kay Alice para sa pakikipaglaban ngunit hindi niya sinasadyang ibinigay ang Zenithian sword. Nakapagtataka, inilabas ni Alice ang espada at pinapatay nito ang lahat ng halimaw. Ang makalangit na bayaning hinahanap ni Luca ay walang iba kundi ang kanyang sariling anak. Ngayon ay oras na upang iligtas ang kanilang mga ina. Sa nakalipas na mga taon, dumami ang mga halimaw. Binabantayan nila ang templo ng walang pahinga. Isa lang ang paraan para makalusot, ang Zenithian Dragon. Pinuntahan ni Luca si Dr. Ogan para malaman ang lokasyon ng dragon ngunit nabigla siya matapos malaman na si Dr. Ogan ang Zenithian Dragon. Gayunpaman, nawala ang kanyang magic orb na kailangan upang baguhin ang kanyang anyo. Ipinadala ni Dr. Ogan si Luca sa kaharian ng engkanto at sinabihan siyang humiling ng orb. Tinalo ni Luca ang lahat ng mga halimaw sa kanyang daan at nakilala ang mga diwata. Hiniling niya sa mga diwata na isara ang mga pintuan kay Nadiria at iligtas ang kanyang ina ngunit sinabi ng mga diwata na maaari lamang nilang gabayan siya sa paghahanap, at kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Minsang natagpuan ni Luca ang Dragon Orb noong bata pa siya, kaya dapat bumalik si Luca sa nakaraan at kunin ang orb mula sa kanyang batang sarili. Ginagawa niya ang sinabi at pinapayuhan din ang kanyang nakababatang sarili na piliin ang kanyang tunay na pag-ibig. Pagkatapos bumalik, ginawa niyang Zenithian Dragon si Dr. Ogan at tumungo sila sa templo ng mga halimaw. Pinagaling din nila si Bianca at sabay nilang nilalabanan ang mga halimaw, ngunit sa kasamaang palad, masyadong marami ang bilang ng kalaban. Biglang may dumaong na lumilipad na barko sa templo at ito ay si Prince Harry. Dinala niya ang kanyang hukbo at si Bjorn upang tulungan si Luca. Nagboluntaryo si Harry na haharapin niya ang mga halimaw at sinabihan si Luca na iligtas ang kanyang ina. Sa kabila ng hindi pagiging makalangit na bayani, si Luca ay isang malakas na mandirigmang Zenithian at nagbibigay kay Ladja ng isang mahirap na laban. Nakipagtulungan din si Alice sa kanyang ama at pinatay si Ladja. Sa kanyang huling hininga, isinakripisyo ni Ladja si Mada upang buksan ang mga pinto sa Nadiria. Inihagis ni Bjorn si Alice patungo sa langit at isinara niya ang mga pinto gamit ang Zenithian sword. Ngunit biglang huminto ang oras. Lahat ay huminto maliban kay Luca. Isang nakakatakot na lalaki ang lumapit kay Luca at ipinakilala ang kanyang sarili bilang virus ng video game. Ang lahat ng mundong ito ay bahagi lamang ng isang sikat na laro na tinatawag na Dragon Quest. Maaaring pakiramdam ni Luca ay ginugol niya ang kanyang buong buhay dito ngunit nilaro niya ang game sa loob lamang ng ilang oras. Matapos umunlad ang mundo sa teknolohiya, muling nilikha ang Dragon Quest gamit ang isang virtual reality na setting. Dahil gusto ni Luca ang larong ito noong bata pa siya, nagpasya siyang subukan ang bagong bersyong ito. Ang virus ay sadyang inilagay sa larong ito para sabihin kay Luca na oras na para tumanda. Tumanggi si Luca na gawin iyon dahil ang Dragon Quest ay higit pa sa isang laro para sa kanya. Biglang lumapit si Gertrude at ipinahayag na siya ay isang antivirus at tutulungan niya siyang maalis ang virus. Lumakas ang loob ni Luca at natalo ang virus. Pagkatapos, sa wakas ang laro ay umabot sa isang masayang pagtatapos. At ngayon ay oras na para bumalik si Luca sa kanyang tunay na mundo. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.